Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:03. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Maayong hapon, yari ang mga headliners, boss. Nagitipon sa hulot balitaan sang DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo, subong nga Biyernes, July 17, 2026. Ako si Bing Pabiona, kagyari ang mga headline. Propaganda materials ng Chinese media nga nagalaragway sa mga Pilipino bilang amo nagapamatuod sang kahina sang China. Suno ini kay DND Secretary Teodoro. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. gidmanduan ng Department of Energy nga solbaron ang problema sa Visayas grid. Tatlo ka adlaw nga working visit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore madinalagon. Western Visayas Conference and Expo on Wheels madinalagon. 126 ka pamilya sa Iloilo nakagraduate sa 4P Sukon Pantawid Pamilya Pilipino Program sa Department of Social Welfare and Development. Mga estudyante kag kabataan nahatagan kay gayunan nga makatuon sang disaster preparedness. Office of the City Civil Registrar sang Pasig City magahiwat sang mobile registration. Comelec Iloilo City na kumpleto na ang on-site verification sa mga project of precincts. Iloilo Provincial Government kag Zoological Society of London, Philippines nagperma sang MOU. 2026 Rescue Olympics ginhiwat sa siyudad sang Bacolod. Sa kaundan sang mga headline. Hugot na ginpamatukan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga propaganda materials na ginpagawa sa state-owned media outlet nga China Daily nga nagalaragway sa mga Filipino bilang mga amo. Sa pahayag nga ginpagawa sa Department of National Defense, ginpahayag ni Teodoro nga ang pagyaguta sa 2016 Arbitral Award nga nagdesisyon pabor sa Pilipinas kag ang agresibo nga paghulag sa mga Pilipino nagapakita lamang sang kabuangan sa China. Ginpabutyag pa niya nga ang Partido Komunista sa China nagapakita sang iya kaugalingon nga kaluyahon paagi sa pagdangop sa rasismo nga pamahog kag pagsabog sang dumot
nga napaslawan sa pagpamatuod sang iya mga pag-angkon sa teritoryo. Bangot sini gidmentenar ni Teodoro nga wala sang bisan sino gikan sa Department of National Defense o kon Armed Forces of the Philippines ang magapakig-angot sa Chinese Community Party o kon sa mga ahensya sini. Sa opisyal ang kabuangan sang Partido Komunista amo ang mathag nga indi ini nagakadapat nga hatagan sa sabat o kun sang dugang nga atensyon. Ginpahayag na Energy Department Secretary Sharon Garin nga ginmanduan siya ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga osisaon ang gina-inspeksyon kag gina-eksperyensya nga yellow kag red alert status sang Visayas Grid. Sa programa nga Bagong Pilipinas ngayon sa Radyo Pilipinas, ginsiling ni Garin nga kasunod sang direktiba sang presidente, nakapreparar na sila sang master plan nga nagasakop hindi lang sa Visayas, kundi lakip na sa Mindoro kag Palawan. Suno kay Garin, ang nahinabitan nga mga lugar ginakabig nga energy pain points sang pungsod nga dapat hatagan sang atensyon kung makaayo ang mga ini. Ehemplo, sa Visayas, hindi na kinahanglan nga mag-export ang Luzon kag Mindanao sa Visayas, kag hindi na kinahanglan pa nga hatagan suporta ang Visayas. Sang nagligad nga Martes, liwat nga ginpaidalom ang National Grid Corporation of the Philippines ang Visayas Grid sa yellow alert. Nag-umpisa ini alas 5 sang hapon tubtob alas 8 sang gabi. Bangod sa limitado nga power reserves kag pila ka mga planta nga hindi maka-operate sang normal. Headline. Nangin madinalago ng 3 kadlaw nga working visit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, pagi sa iya sini nga pagsinapol upod kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, kag nanuhay-tuhay nga mga leader sang negosyo. Ang kaangtanan sa tunga sang duha ka pungsod, labi nga napabako dagod makatuga sang dugang nga mga oportunidad para sa mga Pilipino. Nagaserbe ini nga pamatuod nga ang Pilipinas isa ka handa kag luwas nga destinasyon para sa dalagko nga mga negosyo sa Southeast Asia. Sa post-visit statement sa presidente, ginpakigbahin niya ang pila sa mga resulta sang wala tuo nga aktibidad niya didto. Sa pulong kaupod naman ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, naka-focus sa pagpabaskog sang bilateral nga negosyo sa tunga sa Pilipinas kag Singapore. Subong man sa pagkapital sa mga oportunidad nga ginapresentar sang artificial nga intelihensya o kon AI kag ang papabakod sang kooperasyon sa ikaayong lawas kag social development. Samtang may kaygayonan man ang presidente nga magkigkita sa dunhay-tuhay nga business leaders kadungan sang working visit. Ginsiling ni Presidente Marcos nga ang business engagement nagasakop sang digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, kag healthcare nga nagapatod ang pagsalig sa Singaporean investors sa Pilipinas kag ang suporta nga ila ihatag sa bisyon sang pungsod nga mangin competitive, innovation-driven, kag future-ready investment destination. Nalakip diri ang ABC Impact kung sa diin ginhambalan ang mga tikang para sa pagpalapad sang access sa mga Filipino sa dekalidad nga healthcare services. Sa single group, ginhambalan ang mga inisyatiba sa pagpalapad sang investment sa digital infrastructure sa Pilipinas nga makabulig sang dako sa digital transformation sang pungsod. Sa roundtable discussion naman sang Milken Institute, kung sa diin kaupod ni Presidente Marcos ang business leaders sa Singapore, ginhatagan man sang presidente ang pagpabilin nga mabakod kag bukas ang Pilipinas para sa mga investor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ang seawall project sa Iloilo City, dako ang bulig sa epekto sang dalagko nga balod. Yari ang feature report ni Janelle Baclay. The Build Better More program, we will incorporate the elements of sustainability, climate resilience, and disaster proofing in all phases of societal and infrastructural planning, design, construction, up to operation and maintenance.
Malaki ang naitulong ng ginawang seawall project sa Zone 2 Barangay Barrio Obrero Lapos, Iloilo City upang maproteksyonan ang mga bahay sa tabing dagat sa malakas na hampas ng alon. Kwento ni Nanay Linda, isa sa mga residente, noong wala pang seawall project sa kanilang lugar sa tuwing bumabagyo at panahon ng habagat, nasisira ang kanilang bahay dahil sa lakas ng alon. Di tulad ngayon, kampante na sila na hindi direktang matamaan ng alon ng kanilang lugar dahil sa Esplanade Seawall Project. Maliban sa nagsisilbing proteksyon, maaari na rin silang tumambay at mag-ehersisyo sa lugar. Tulong man siya kasi yung paghangin o bagyo, ang balod lumalaki, sinasagang ng ng esplanades. Kag makabulig man siya sa amon kay makalakat-lakat makabekon agad sa jogging-jogging sa esplanades, makapainit-init, makatulong man din. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbadilalagon ang paghiwat sa unang bahin sa Western Visayas Business Conference and Expo on Wheels sa Antique. Nga nagatuyo nga madala ang impormasyon, inobasyon, kag mga oportunidad palapit sa mga negosyante sa Western Visayas. Gintambungan ang aktibidad sang madamo nga micro, small and medium enterprises o kun MSMEs, mga ahensya sang gobyerno, business support organizations, financial institutions, kag iban pa nga mga stakeholder. Sa iya mensahe ginpahayag ni DTI 6 Acting Regional Director Mutia Yusores nga samtang nagabago ang teknolohiya, merkado kag panginahanglan sang konsumidor, kinahanglan nga mapadayon sa pagbinuligay ang kagpagtuon ang mga MSME sa gudmangin mas mabakod kag handa sa mga pagpanghangkat sa palaabuton. Nagtambong man sa aktibidad si Antique Governor Paulo Javier nga nagpahayag sa padayon ng suporta sang probinsya sa pag-uswag sang MSMEs. Ang paghiwat sang WV Visconex on Wheels sa mga probinsya kabahin sang selebrasyon sang tuigan nga National MSME Month 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Na-graduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program sang Department of Social Welfare and Development ang 126 ka mga pamilya. Yari ang report ni Miriam Grace Erinieta. Sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program na confortis ang 126 ka pamilya gikan sa Iloilo. Isa ka graduation ceremony ang ginihiwat sa Kabatuan Cultural and Sports Center nga nagamarka sang padayon nga pagpaningwa sang gobyerno sa pagbulig sa komunidad agud malampuwasan ang kapigaduhon. Yara sa graduation ceremony si DSWD Assistant Secretary Leo Campilla nga ang nagaserbe nga pinuno sang Office of the Assistant Secretary for Resource and Logistics Management kag concurrent officer in charge ng National Resource and Logistics Management Bureau. Sa iya mensahe, gipanamduman ni Ase Campilla ang graduating families nga apisar ang ilang pagtapos sa programa nagapakita sa progress, hindi malikawan nga may mga pagtilaw sila nga maeksperiensyahan. Ginpasalig ni Ase Campilla nga padayon ang gobyerno sa paghatag sang assistance sa mga pamilya apisar nga nakagraduate na sa programa. Yaraman sa kaiwatan sa DSWD6 Regional Director Joselito Estember, Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampeya, Assistant Regional Director for Administration Belengio Bosion, Iloilo Guimaras Provincial Link Emil Octavio Oralde, Kabatuan Mayor Elizalde Pueyo, 3rd District Board Members ang Iloilo nga si Jason Gonzalez, kag Municipal Social Welfare and Development Officer Loida Enriquez. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga estudyante, kag kabataan nahatagan kay gayunan nga makatuon sang disaster preparedness. Yari ang report ni Janelle Baclay. Nahatagan kay ginan nga makatuon na nungod sa disaster preparedness ng pinakakabataan kag estudyante kabahin sang nagapadayon nga Kabalaka Expo 2026 sa Festive Walk Mall Convention Drive sa Mandurriao. Silang gintudloan sang teamwork paagi sang ginorganisa nga mga drills kasubong sang kamang o kon fire evacuation, karga kon carrying drills, tabok, visibility exercises, dumdum, basya, fire suppression activity, higot kag knot tying, kag tatap first aid training.
Kabuilog sang Iloilo City Government ang University of San Agustin kag National Service Reserve Corps sa aktibidad. Ang Kabalaka Expo 2.0 ang tuigan ng aktibidad sa lokal nga panguluhan sang syudad. Kabuilog ang mga government agencies, NGOs, private sectors kag komunidad para mapasangkad pa ang kampanya sa disaster preparedness sang mga pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Madinalagon ang paghiwat sang unang abahin sang Western Visayas Business Conference and Expo on Wheels sa Antique. Nagatuyo nga madala ang impormasyon, inobasyon kag mga oportunidad walapit sa mga negosyante sa Western Visayas. Gintabungan ang aktibidad sang madamo nga mga small and medium enterprises. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Office of the City Civil Registrar sang Pasay City magahiwat sang mobile registration. Yari ang detalye sang balita upod kay Miriam Grace Erenieta. Magahiwat sa mobile registration kag information drive ang Office of the City Civil Registrar Pasay City sa mga barangay sa syudad. Hiwaton sa Hulyo 21 ang mobile registration kag information drive sa Barangay Punong umpisa alas 12:30 sa hapon tugtog alas 5 sa hapon. Hulyo 23 sa Barangay Tubod umpisa alas 8 sa aga tugtog alas 12:30 sa hapon kag Barangay Araco marin alas 12:30 sa hapon tugtog alas 5 sa hapon. Sa Hulyo 28 schedule sa Barangay Bato umpisa alas 12:30 sa hapon tugtog alas 5 sa hapon kag Hulyo 30 sa Barangay Maasing nga magasugod alas 8 sa aga tugtog alas 12:30 sa hapon kag Barangay Buenavista sa alas 12:30 sa hapon tugtog alas 5 sa hapon. Lakip sa mga serbisyo nga igatanyag ang birth registration, delayed man o on time, civil registry documentation correction kapareho sa pag-insakto, sa sala sa registry records sa sa court order o kon RA number 9048 o kon RA 10172, legitimation of birth, issuance sa PSA copy sa mga dokumento, kapareho sa birth, marriage, death, kag o konsenumar o konsemar. Magabaton man ang talatapan sa mga palamakutanon sa ibang pang civil registry concerns. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Comelec, Iloilo City, nakompleto na ang on-site verification sa mga project of precincts. Yaring report ni Janelle Baclay. Nakompleto na sang Commission on Election Iloilo City ang pagpatigayon sang on-site verification sang mga presinto nga paggagamiton sa nagilapit nga barangay and SK elections. Ginkandak aktibidad sang Election and Barangay Affairs Department kag Information Technology Department gikan sa Comelec Main Office halin sadtong Hulyo 4 ginhiwat aktibidad bilang preparasyon sa nagilapit nga piniliay sa Data Project of Precincts nga datos sang Comelec Iloilo City sa 180 ka mga barangay mayara sang 1,994 ka mga established precincts. 970 naman ka mga clustered o group precincts. Yara naman sa 312,317 ang na-record nga registered voters sa syudad kag mayara sang 66 ka mga voting centers. Sa sangguni ang kabataan naman mayara sang 1,948 ka established precincts, 970 ka clustered precincts, kag 99,554 ka mga registered SK voters sa 66 ka mga voting centers. Ang verification ang kabahin sa mga nakalinyadang aktibidad sa Comelec para mapasiguro ang matalunsay nga paghiwat sang barangay and SK election sa mabot nga bulan sang Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpirma sang Memorandum of Understanding ang Iloilo Provincial Government kag Zoological Society of London, Philippines. Agod pabaskugon ang pagpangapin kag rehabilitasyon sang baybayon kag marine ecosystems sang probinsya. Ang agreement kinpirmahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag ZSL Philippines Country Director Mary Edwina Garchetorena. Sa idalom sang kasugtanan, ang mga partido magatrabaho agod mabuhi ang mga bakhawan kag beach forest. Idumala ang marine protected areas kag suportahan ang coastal kag marine resources. Maghatag sang technical assistance, paghanas kag research ang ZSL Philippines samtang ang provincial government ang magapili sang site para tanuman sang bakhawan kag himuon beach forest.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Giningadlaan nga second placer sa Capture Fisheries category sang labing una nga Saad Community-Based Enterprise Summit ang Barangay Igbon, Kasagan Association sa Concepcion, Iloilo. Ang padungog nagakilala sang bigkas sa ila dalayawon nga dedikasyon sa responsable nga fisheries management, pang malawigon nga resource utilization kag maayo nga community-based enterprise development. Ang summit nagaserbe nga platform para sa mga fisherfolk organizations agud mapasundayag ang ila mga kadalagan, mapaambit ang ila mga best practices kag mahibaluan ang mga ginpang-agyan sang iban pa nga community-based enterprises sang pungsod. Pinaagi pa sini sa nga kadalagan ginapakita sang bigkas nga ang isa ka mapag-on nga organisasyon mahimo nga mapasanyog sang komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nabato na sang Iloilo Provincial Library ang una nga bahin sang 100-volume nga cultural mapping inventory nga nagaunod sang maidiid nga dokumentasyon sang kultura sang Western Visayas. Nakip sa mga una nga batch nga nagabot sa ang mga volume sang 3rd District sang Iloilo kag Iloilo City. Samtang ginahulat ang nabilin nga libro halin sa donor. Ang 100-volume collection bunga sang cultural mapping sang Panay, Guimaras kag Negros Occidental Project nga ginpangunahan sang University of the Philippines, Visayas. Katuwang ang National Commission for Culture and the Arts, opisina ni Senadora Lauren de Garda, mga state universities kag colleges, kag mga lokal nga pamunuan sa Panay kag Guimaras. Unod sa koleksyon ang malapad nga dokumentasyon sa mga built kag movable heritage, intangible cultural heritage, kilala nga personalidad kag mga institusyon sa pangkultura sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inflation rate sa Guimaras yara sa 5.1%. Yari ang kaundad sang report pud kay Paul Tarosa. Naglabot sa 5.1% ang inflation rate sa probinsya ng Guimaras ng Hunyo 2026 base sa datos ng Philippine Statistics Authority, Guimaras. Ang mga commodities nga may dakong ang kontribusyon sa overall inflation sa Guimaras among food and non-alcoholic beverages nga may 4.2% nga inflation, mas mataas kung ikumpara sa 3% sa Mayo 2026 kag may ara ini nga 77.3% share sa uptrend. Ikaduha naman ang restaurant and accommodation services nga may 2.6% ka inflation, mataas kung ikumpara sa 1.5% sa Mayo 2026 kag may ara ini nga 7% share sa uptrend. Nagapangatlo naman ang education services nga naka-record sang 2% inflation, mas mataas kung ikumpara sa negative 0.8% sa May 2026 kag may ara ini nga 5% share sa uptrend. Suno kay Guimaras Provincial Statistics Officer Nelida Lusare, nagsaka man ang inflation rate sa Guimaras, mas mahinay ini kung ikumpara sa nasyonal nga level kag Western Visayas. Ang nasamit nga report ginahimo sang PSA Guimaras sagud mahatag ang insakto kag timely impormasyon sa publiko natuy sa inflation rate sang probinsya kag ang epekto sini sa presyo sang mga balaklon kag mga serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napili ba ka or 476,000 pesos nga balor sang shabu na konpiskar sa boy bust operation sa Leon. Yari ang report ni Paul Tarosa. Arestado sang Leon Municipal Police Station ang duha ka drug suspect sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Kalumay Street, Barangay Poblacion, Leon, Iloilo. Ang mga suspect ginkilala nga sanday alias John, 29 anyos, kag residente sang Barangay Bayag Sur, Leon, Iloilo, kag alias Arjon, 27 anyos, kag residente sang Barangay Hibauan, Pavia, Iloilo. Nakumpiska sa operasyon ang 70 grams sang shabu nga nagabalor sang 476,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang mga sospek. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginisyon sa ticket ni Posmo Head Oldarico Garbanzos ang empleyado sang City Hall bangod sang paglapas sa no helmet, no travel policy. Sa opisyal nga pahayag ng Iloilo City Mayor
Raisa Treñas, kinpayag niya nga ang Iloilo City Government wala nagatolerar. Sang bisan ano nga paglapas sa layi, bisan pa ang naglapas isa ka empleyado sang lokal nga panguluhan. Matandaan ang pagpangusisa sang Public Order and Safety Management Office na hibaluan nga ang natungdan nga empleyado ang na-assign sa senro sa nag-viral matapos makitaan nga wala nakasuksok sang helmet sang nagamaneho sang motorsiklo. Magapadayon naman nga mangin patas ang city government sa pagpatuman sang rules and regulations sa dalanon agud masiguro sa publiko nga ang tanan nga violators tratuhon sang pareho. Inapanumduman sa tanan nga motorista nga magsunod sa mga pagsulundan sa trapiko. Nabinagid ang pagsuksok sang helmet agud maamligan ang kabuhi kag malikawan ang sablag sa tion sang aksidente. Radyo Pilipinas News. Sa dugang report, yari ang mga detalye pod kay Paul Tarosa. Sa padayon nga kampanya kontra illegal nga droga sang Iloilo City Police Office naglabot sa 5.5 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiska sa 15 adlaw nga anti-drug operations. Ini ang nakumpiska sang ICPO sang Hulyo 1 tugtob Hulyo 15 subong nga tuig sa ginlunsar na 34 operations. Naglabot naman sa 39 drug personalities ang nadakpan sa kapulisan base sa City Operations and Management Unit sa 39 nga nadakpan 13 ang high-value individuals, 25 ang street-level individuals kag isa ka wanted person. Ang Iloilo City Drug Enforcement Unit ang nakarecord sa pinakadako nga nakumpiska nga naglabot sa 2.7 million pesos nga balor sang shabu. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla ang nalabot sang ICPO nagapakita sang dedikasyon sang kapulisan kag sa mabasko nga partnership sa pumuluyo sa pagpapa sa problema sang illegal nga droga. Magapadayon ng masangkad nga operasyon sang ICPO para mahilway ang syudad sa illegal nga droga. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang Department of National Defense na pamatuod nga ang sugilanon nga ginapalapaw o ginapalutaw sa pila ka mga scholars in China nga nagasiling ang probinsya sang Batanes kabahin sa China dapat gilayon nga pamatukan kag ini nga mga pag-angkon nagtuhaw sa tion sa isa ka symposium sa China sa tunga sang nagapadayon nga paghinunaanon sa tunga man sang Pilipinas kag Japan. Si Defense Secretary Gilbert Chodoro nagsiling nga samtang ang butang makahalanusbo ining sugilanon gikan sa China nga iya ginalaragway subong bug-os nga kabuangan kag dapat batuan gilayon. Radyo Pilipinas News. Amayad na mga headliners sa gitipon sang news team sang DYWL 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo sa AM band. Makita ang posting sa mga balita kagiban pa nga maimpormasyon sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Kaupod ko sa technical sides, si Rochelle John Sotahero, kag Pipoy Magallanes. Ako si Bing Pabiano, ang inyo tagbalita Pilipinas. Maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng